Magandang umaga, tanghali, hapon, o gabi po muli sa inyo. Ang isa sa mga anghel ay may ipinakita pang pangitain kay Apostol Juan sa aklat ng Apokalipsis. Yun ay tungkol naman sa patutot o babaeng bayaran o whore o harlot sa Ingles. Tingnan natin ang hitsura ng patutot sa Apokalipsis Kabanatang 17, talatang 1 at 2. Ganito ang sabi ni Juan. Lumapit sa akin ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at sinabi niya sa akin, halika, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa maimpluwensyang babaeng bayaran na nakaupo sa maraming tubig na nagkasala ng sexual na imoralidad kasama ang mga hari sa lupa at ang mga nakatira sa lupa ay nilasing sa alak ng kanyang sexual na imoralidad. Bueno, kanino ba sumasagisag o lumalarawan ang patutot o bayarang babaeng ito? Ayon sa Apokalipsis 18, talatang 9 at 10, ang mga hari sa lupa na nakiapid sa babaeng ito ay magdadalamhati at maaawa sa kanya. At ang mga negosyante na yumaman dahil sa kanya ay magdadalamhati din at iiyak dahil sa sinapit niya. Ayon yan sa Apokalipsis 18, talatang 15 at 16. Kaya ang babaeng ito ay hindi lumalarawan sa mga kaharian o makapolitikang imperyo. Ito ay hindi rin lumalarawan sa mga negosyante o imperyo ng komersyo. Bueno, sino ba talaga o ano ang bayarang babae o patutot na ito? Sa Apokalipsis 18, talatang 23, ay binanggit siya na siya ay may espiritistikong gawain. Basahin natin ang Apokalipsis 18, talatang 23. Ganito ang sabi, wala ng liwanag ng lampara ang sisinag pang muli sa iyo, at wala ng tinig ng lalaking ikakasal at babaeng ikakasal ang marinig pang muli sa iyo. Dahil ang mga negosyante mo ang pinaka-prominenteng tao sa mundo, at dahil sa espiritistiko mong gawain ay naligaw ang lahat ng bansa. Binanggit sa talatang binasa ko na dahil sa kanyang espiritistikong gawain ay naligaw ang mga bansa. Kaya malinaw na ipinakikita nito na ang patutot o babaeng bayaran ay isang relihiyosong pandaigdig na imperyo.
ang tanong, anong relihiyosong organisasyon ang lumalarawan sa patutot o babaeng bayaran? Ito ba ang Iglesia Katolika Romana o Catholic Church gaya ng paniwala ng iba? Hindi nga, dahil binanggit sa Apokalipsis 18 talatang 23 na nadaya nito ang lahat ng mga bansa. Pero ang mga Katoliko ay halos 20% lamang ang nasasakupan sa buong lupa o buong mundo. Kaya ang patutot o bayarang babae ay malinaw na lumalarawan sa imperyo ng o organisasyon ng lahat ng huwad na relihiyon. Nangunguna rito ay ang mga huwad na Kristiyano o mga relihiyon na sumusunod daw kay Kristo. Isa pa ay ang mga paganong relihiyon na sumasamba sa maraming mga huwad na Diyos at iba pang mga relihiyon na nagtuturo ng kasinungalingan. Ano-ano ba ang mga pangunahing turo ng mga huwad na relihiyong ito? Una ay ang paniniwala sa tatluhang Diyos o Trinidad. Trinity sa Ingles. Ang paniniwala sa pahirapang maapoy na impyerno. Ang paniniwala sa pagiging immortal o walang kamatayan ng kaluluwa. Nariyan din ang paniniwala at pagsasagawa ng iba't ibang tradisyon na hindi sinasang-ayunan ng Biblia. At ang pagsamba sa mga rebulto. Yan ang ilan sa mga huwad na paniniwala at doktrina ng patutot o babaeng bayaran. Ang imperyo ng huwad na relihiyon. Saan ba nanggaling ang mga huwad na turo at mga maling paniniwala ng mga huwad na relihiyon? Bueno, ito ay nagsimula o nag-ugat pa sa sinaunang bansang Babylonia. At sa paglipas ng mahigit 4,000 taon, ang mga huwad o mga maling paniniwalang ito ay kumalat sa buong mundo. Kaya ang babaeng patutot na ito ay tinawag ding Babyloniang Dakila ayon sa Apokalipsis 18 talatang 2. Basahin natin. At sumigaw siya ng napakalakas. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang Babyloniang Dakila. At siya ay naging tahanan ng mga demonyo at tirahan ng bawat masamang espiritu at ng bawat marumi at kinasusuklawang ibon. Sinabi rin sa talatang 5
na ang mga hari sa lupa ay nakiapid o nagkasala ng sexual na immoralidad sa babaeng patutot na ito. Ito ay totoo dahil ang mga leader ng mga miyembro ng huwad na relihiyon ay sumasangkot sa politika. Ang mga lider ng huwad na relihiyon ay nagtataguyod ng mga kandidato. Ang ibang lider ng relihiyon ay kumakandidato pa nga at nagkakaroon ng pwesto sa gobyerno at nagiging cabinet member. Ito ay hindi ginawa ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Si Jesus ay tumangging maging bahagi ng politika ng sanlibutan at ang kanyang mga alagad ay dapat na hindi rin bahagi ng politika ng sanlibutan. Basahin natin ang Juan 6, talatang 15. Kaya dahil alam ni Jesus na papalapit na sila para kunin siya at gawing hari, muli siyang umalis na nag-iisa papunta sa bundok. At basahin din natin ang Juan 17, talatang 16. Ganito ang sabi ni Jesus tungkol sa kanyang mga alagad. Hindi sila bahagi ng sanlibutan, kung papaanong ako ay hindi bahagi ng sanlibutan. Kaya malinaw na si Jesus at ang kanyang mga alagad ay hindi nakibahagi sa gobyerno ng tao. Pero sa history at hanggang sa ngayon, ang mga huwad na relihiyon ay patuloy pa ring nakikiapid o nakikisangkot at sumasali sa makapulitikang mga kaharian ng tao. Kaya tamang-tama ang pagkakalarawan sa kanya sa aklat ng Apokalipsis bilang patutot o bayarang babae, harlot sa Ingles. Kaya dahil sa kanyang mga kasalanan, ang patutot o babaeng bayaran na ito na tinatawag ding Babilonyang Dakila, ang imperyo ng huwad na relihiyon, ay nakatakda ng puksain ng Diyos. Basahin natin kung ano ang gagawin sa kanya. Dito sa Apokalipsis 18, talatang 8, ay ganito ang sabi. Yan ang dahilan kung bakit sa isang araw ay darating ang mga salot niya, ang kamatayan at pagdadalamhati at tagutom, at lubusan siyang susunugin dahil sa ang Diyos na Jehova na humatol sa kanya ay malakas. Kaya habang hindi pa dumarating ang pagpuksa sa Babilonyang Dakila o mga huwad na relihiyon, ay ganito ang panawagan ng Biblia sa Apokalipsis 18, talatang 4. At narinig ko ang isa pang tinig na nagsasabi, lumabas kayo sa kanya, bayan ko. Kung ayaw ninyong
masangkot sa mga kasalanan niya at ayaw ninyong madamay sa mga salot niya. Kaya kumilos na kayo ngayon at lumabas sa mga huwad na relihiyon at sumama sa bayan ng Diyos na nagtataglay ng kanyang banal na pangalan. Basahin natin ang Gawa 15, talatang 14. Ganito ang sabi: Inilahad ni Simeon na binigyang pansin ngayon ng Diyos ang ibang mga bansa para kumuha sa kanila ng isang bayan na magdadala ng pangalan niya. Kaya sumama na kayo sa bayan na nagdadala ng pangalan ng Diyos na Jehova. Ito po muli si Ka Jesus. Maraming salamat.